Grabe. Mga kampanya pa rin. Kahit na Huwebes Santo, Biyernes Santo. Comelec Chairman George Erwin Garcia nasa ating linya, Weng. Chairman Garcia, good morning po sa inyo. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Orly, Ma'am Weng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Hindi naman kita kailangan mag-apply na maging ahente ng Comelec. Yung mga gustong tingnan ko talaga may sumusunod ng mga kandidato. Sapat na mga video at impormasyon na magagaling sa kanila, Chairman. Tama po, Sir Orly. Kaya nga sabi natin, gamitin natin ang social media ngayon, i-populate natin, i-post natin yung mga nakikita nating mali. Lalo na ngayong Huwebes Santo at Biyernes Santo, bawal ang pangangampanya ng mga kandidato. Alam nyo, may mga iba pang style po ngayon Sir Orly, Ma'am Weng. Yung iba nagpapabasa at pagkatapos ng pabasa, talaga namang mga nagpapakain pa. Wala po tayong problema doon sa pagpapabasa dahil yun ay ating maaaring religious obligation. Tradisyon. Pero kung dadagdagan natin ng pangangampanya, ibang usapan na po yun. Pero kung halimbawa, paano natin ihiwalay, Chairman? Kung halimbawa, pamilya ng politiko nagpabasa, nagpakain, doon sa mga nagbasa, hindi ba? Wala namang sinasabing, iboto nyo ko. Siyempre, pag nandun yung politiko, kakamay siya doon sa mga bisita niya kasama doon sa pagpapabasa. Yung ba'y pangangampanya na? Tapos, Ma'am Weng, yung mga nagbabasa at saka yung mga nag-offer ng mga pagkain, naka-t-shirt lahat. Yun, ang mismong bawal. politiko. Hindi po, ibig sabihin talaga, ginamit lang yung pagpapabasa para itago yung tunay na dahilan kung bakit naandun sila at yun ay upang mangampanya doon sa mga a-attend sa pabasa na yan. At lalo na kung hindi talaga tradisyon o hindi panata nung politiko, ngayon lang, sinabay lang. Tapos yung sa... Kaya nga ang ating pakiusap sa ating mga magkakalaban, Sir Orly at Ma'am Weng, sila magbantayan ngayon doon sa mga kalaban nila. Maganda yun. May biroan pa nga pag yung altar ay sa halip na larawan ni Jesucristo ay larawan ng politiko, ang doon din. Yun siguro talaga pangangampanya yun, Chairman. Lantaran yun. Tapos nakalagay yung tarpaulin. Sana igalang ng mga politiko po itong ating, alam niyo po, ito yung religious activity and religious na ito yung talagang ginagalang natin sapagkat sa ating po mga Kristiyano, Katoliko, sadyang napaka-importante po ito. Give unto Caesar what is for Caesar and unto God what is for God. Exactly. Pero Chairman, kailan ulit magiging epektibo yung pagbabawal sa pangangampanya? Bukas yan, hindi po ba Huwebes Santo? Mamaya pong alas 12:01 ng madaling araw, magsisimula at matatapos po yung pagbabawal na yan. Alas 12:01 naman po ng yung pong Friday ng gabi papuntang Sabado. Okay. So Sabado libre na, pwede na ulit ang kampanyahan. Yes po. Tama po kayo, Okay. Ma'am Weng. Paano po kung halimbawa nagpunta ng beach yung politiko? Doon ng kampanya o doon kung mamay-kamay, nakasuot ng t-shirt na iboto nyo ako. Kahit doon sa panahon na bawal yung Huwebes at Biyernes, bawal talaga yon kahit pa nasa beach. Mga makukulit May mga gagawa sa totoo lang, Chairman. Wala naman ako sa simbahan, wala rin ako sa pabasa. Wala rin ako sa lugar ng religious. Si Chairman Garcia, masyadong KJ na yan, Yung mga nasa beach po, picturean nyo yung mga kakaway-kaway na yan. Yung mga ngamay-ngamay na yan. Alam nyo, 2 araw naman po yun sa ating palagay naman. Hindi naman po malaking kawalan yan sa mga politiko kung sila po ay medyo magpapahinga rin. Ang Diyos nga po natin nagpahinga ng gawin ng mundo Siguro naman po ang politiko pwede rin po magpahinga. Okay. Ang violation yan, anong katapat na parusa, Chairman? Ay, dahil po yan batas mismo, election offense po yan at ground to disqualify yung mismong kandidato. Okay, mabigat pala yun, Orly. Hindi lang basta ito'y pinagbabawal dahil Semana Santa. Speaking of disqualification, nung huli tayo nagkausap, Chairman, binabanggit nyo, maaaring bago mag-Biyernes Santo after Easter Sunday, magkaroon na ho ng resolusyon ng Comelec din sa mga lumalabag sa pangangampanya, nag-discriminate, namamahiya, nambabastos sa mga kalaban. Meron ba tayong ihahabol mamaya o maaring after ito ng Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay, Chairman? I-announce ko po sa inyong programa, Sir Orly, Ma'am Weng, ngayong alas 10 ng umaga, yung Task Force SAFE ay nagdesisyon na nakasuhan yung kandidato sa Pasig, yung kauna-unahan na nakita nating maaaring lumabag doon sa ating anti-discrimination policy and therefore papailan po nila ng disqualification at election offense ngayong alas 10 ng umaga. Yan po ay pasimula at sa mga susunod na araw pagkatapos ng mahal na araw,
maaaring may mga susunod pa. Teka lang, Chairman, uulitin ko lang meron lang ako nakalimutan pindutin eh. Eto na. Superradyo Ayan. DZWB Last Report. May kakasuhan na po ang COMELEC mamayang alas 6 ng umaga. Chairman, pwede pa kayo ulit? Yeah, 10 Opo, a.m. maraming salamat po sa mga kababayan natin ngayong umaga alas 10 po ay magpa-file ng kasong disqualification at election offense ang aming Task Force SAFE. At ito po ay palaban doon sa mismong kandidato sa Pasig na sa kanilang palagay ay nag-violate ng anti-discrimination policy. Asahan po ng sambayanan na susunod na araw pagkatapos ng Semana Santa ay magkakaroon pa muli ng mga kaso na maipapile laban sa mga ilang pang kandidato. Ito'y isusumite ang kaso sa COMELEC Bank? Sa division po muna ito, Division natin muna. ito ira-raffle at pagkatapos re-require na sumagot officially and formally at pagkatapos po submitted for decision ang magiging kaso na yan. Ito yung Ibig sabihin- kandidato sa pagkakongresista na may binanggit about solo parent. Oo, yung sinasabing libreng sumiping sa kanya once a year ang mga solo moms. Opo, at Alright. tama po kayo. At again, kahapon naman ay pina-issue natin din yung show cause order doon naman po sa Pasay kung saan ang palagay po ng ating task force ay violation ng anti-discrimination Yes, oo. based sa tinatawag na racism. Ito yung nagsabi Bombay. naman na sa mga laban sa mga Bombay. Oh, actually, hindi nga raw tao Bombay. Lugar daw yun sa India. Pero bakit nga kasi ganun ang asta ng mga chairman ng mga politiko natin? Anong tingin doon ng COMELEC? Bakit ganun ang klase ng mga alam niyo po- politiko na nang mamaliit, nang pupula ng ibang kapwa ng kandidato? Yun nga po, Ma'am Weng, alam nyo, buti na lang meron tayong nailabas na anti-discrimination resolution sapagkat ang akala natin talaga ang malawakan na nahaharapin ng COMELEC, vote buying, abuse of state resources, violence, terrorism. Ngayon may makabagong problema pala at yan po yung paggamit ng entablado para lamang ipahiya, hamakin, halipustain ng ibang grupo, tao na hindi naman po at walang relasyon sa kampanya. Hindi ko po talaga maubos maisip bakit kinakailangan biyurakan natin ang karangalan ng iba para lamang kumuha ng boto. Hindi po talaga yung katanggap-tanggap. Sapagkat may mga batas po tayo nag-i-exist patungkol dyan. Sa totoo lang, Chairman, di ba sabi natin, hanap tayo ng mga kandidato na mga may pinag-aralan, titulado, para sigurado yung kwalidad ng mga politiko natin na uupo sa posisyon ay maganda. Pero hindi rin pala yung garantisado sa kampanya palang lumalabas din no? Yung totoo. Alam niyo po, ito po ang magandang tingin natin ngayon, yung karakter, yung ugali. Ibig sabihin kapag ang kandidato nang babastos na bago pa man lang sila mahalal, paano po pag nahalal na? Kung ang kandidato pulos joke, para at hindi man lang nilalatag ano ang panukala para mapaasenso ang buhay natin, umasenso ang ating pong pamumuhay. Di pagka po nanalo pala yan, pulos joke na lang po at wala naman palang gagawin sa ating pong bayan. Alright. Isang habol ko na lang, Chairman. Meron po ba mga lugar na maaaring isilalim sa red alert sa darating po mga araw? Red Tama po category. kayo, Sir Orly. Red category, Nung sorry. kahapon po, diniklara natin ang Buluan, Maguindanao. Sa South Maguindanao po yan, under COMELEC control. Meron pa pong pinag-aaralan na 2 lugar ang Commission on Elections na maaaring mailagay sa COMELEC control, isang nasa North at isa rin doon sa may bandang Bangsamoro. Kaya lang po, hindi pa po ito hinog sa kasalukuyan at hinihintay pa natin yung mga iba pang development at reports patungkol sa lugar na yan. Again, 2 lugar pa lang po ang dinideklara natin under COMELEC control, ang Datu Udin Siswat sa North Maguindanao at ang Buluan sa South Maguindanao naman po. Okay. Chairman, maraming salamat ulit at Thank may you. pahabol tayo at sa linggo baka magkarinigan ulit tayo. Chairman. Chairman, good morning. Thank you po. sir. Maraming Thank you. Maraming salamat po. Good morning po, Ma'am Weng. Sir Orly. Salamat.